Sa sobrang bait ng asawa ko, hindi ko na malaya na sumosobra na ako, hanggang sa Hello Ate Vine, sumulat ako sa iyo upang ibahagi ang aking karanasan, hindi para ipagmalaki, or ano paman. 5 taon na kaming kasal ng asawa ko, at meron kaming anak na 3 taong gulang, sa panahon na nangyari ang lahat. Aaminin ko hindi kagandahan ang asawa ko, medyo chubby rin siya, hindi mo may pagmamalaki sa iba, kung titingnan mo lang siya sa panglabas na anyo. Ako naman ay may pagkagwapo, maputi, macho pa, kaya kahit ang pamilya ko ay nagtatanong noon kung bakit siya ang napili kong babae para pakasalan. Sagot ko, hindi ko rin alam, basta niligawan ko siya, may nangyari, ako ang nauna, at minahal ko siya, minahal din niya ako, kaya nagkasundo kami na magpakasal, masaya ako sa feeling niya, pero habang lumilipas ang panahon, nagkakaroon ako ng excitement sa babae, dahil na rin sa mga barkada ko, 5 buwan pa lang kaming kasal, ay naranasan ko ng paulit-ulit, at masakit pa, nalalaman ng asawa ko, pero never akong nakarinig ng masasakit na salita mula sa kanya. Makalipas ang 2 taon, nagbuntis siya, masaya ako dahil magkakaanak na kami. Akala ko noon anak lang ang kulang sa aming 2, pero hindi, kahit napakabait ng asawa ko, maalaga, pasensyosa. Nagkaroon muli ako ng iba, mas nag-enjoy talaga ako sa present GF ko at the time, na humantong na gusto ko nang iwan ang Hindi ko alam pero naramdaman ko na hindi na ako masaya sa asawa ko, at sa present GF ko, natagpuan ko ang tunay na saya. Kinausap ko ang asawa ko at sinabi ko na magsasama na kami ni present ko, pinaliwanag ko na ang lahat sa kanya, pero nakiusap siya sa akin, umiiyak, hindi niya kayang magkahiwalay kami, lalo na ngayon na maliit pa ang anak namin. Kaya pinagbigyan ko siya, hindi ko siya iniwan. Pero dumating sa point na nawalan na rin ako ng respeto sa sarili. Dahil inuwi ko ang namin, pero never nagreklamo ang asawa ko, inaasikaso niya kaming 2, parang normal lang sa kanya ang lahat. Lumalabas na parang siya ang naging katulong namin sa bahay. Lumipas ang mga buwan, at 1 taon na ang lumipas, hindi sumuko ang asawa ko, nanatili pa rin siya sa pag-aasikaso sa aming 2, kaya naman unti-unti kong naramdaman ang kirot sa puso ko, hindi ko alam na parang ako ang nasasaktan sa sobrang manhid ng asawa ko. Hanggang sa isang araw, paggising ko, na-realize ko sa sarili ko, sobrang blessed ko pala sa asawa ko, wala na akong mahahanap na katulad niya, dahil siya ang tunay na dapat kong minamahal at pinapahalagahan. Kaya nakipaghiwalay na ako sa GF ko, inalis ko na rin siya sa bahay namin. Inuwi ko muna sa probinsya niya, at nagstay ako ng 7 araw doon, gusto ko na kasi ng maayos na buhay, at ayoko nagmakasakit pa ng iba, kaya inayos ko ang paghihiwalay namin. Nang ako ay papauwi na tumawag ako sa asawa ko, sinabi ko na uuwi na ako, at ipagluto ako ng paborito ko, dahil may surprise ako sa kanya, sinabi ko rin na maraming salamat sa lahat at hindi mo ako sinukuan, sagot lang niya mula sa matamlay niyang boses, yes pagluluto kita, bago ako umuwi, bumili muna ako ng flower at chocolate, bumili din ako ng paborito niyang dress. Pag-uwi ko ng bahay, ang anak ko naglalaro sa salas. Nakaset up na ang dinner, para sa 2 pinggan, at may sulat siyang namamaalam, nang mabasa ko ang sulat niya, natatrante na ako, kinakabahan, tumutulo ang luha ko, hinanap ko sa buong bahay, doon ko siya natagpuan sa likod bahay, sa storage room, at wala na. Nang madala ko siya sa ospital, wala na talaga, sobra ang panghihinayang ko, sobra ang pagsisisi ko, sana inagahan ko pa ang pagbabago ko, sana hindi nawalan ng ina ang anak ko. Sana mapatawad niya ako, mahal na mahal ko pala siya.